Praise God! Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid, sa JCLG, sa ating Mother Church, at gayon din sa iba't ba mga churches, iba't ba mga uh, kapatid natin sa iba't ba mga churches. Magandang gabi po at I pray na lahat kayo ay nasa magandang kalagayan at pinagpala ng Panginoon. So, purihin ng Panginoon, sa ilang sandali po tayo magpapasimula na ng ating pong Bible study. Ito po yung mahalaga nating maintindihan, the faith of Abraham, part 3. Ito yung pinakakatapusan, konklusyon. So, praise God, prepare yourselves. Okay, tayo po ay manalangin. Lord, Heavenly Father, maraming salamat na minsan pang kasama ka namin sa gabing ito sa pag-aaral namin ng iyong salita. You are here tonight, Lord, through your Spirit, through the Holy Spirit, our teacher. Lord, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of your name so that we may understand the deep things of the Holy Spirit para maintindihan po namin ang lengguwahe ng Banal na Espiritu, ang revelatory message sa bawat sa amin. At ngayong gabi, Panginoon, amin po tinatapos ang part 3 na ang The Faith of Abraham. Nawa po, Panginoon, wag namin makalimutan ito. Lagi manatiling buhay sa aming mga puso at maibahagi rin namin sa iba ang mga revelation nito from the Holy Spirit coming from your word. Maraming po salamat, Panginoon. And tonight, Lord, heal those who are sick in the name of the Lord Jesus Christ. Gumawa ka ng himala sa gabi pong ito, Panginoon. Yung mga may prayer requests, you will answer their prayer requests in the name of the Lord Jesus Christ. At po magsabi, Amen. Amen. This is part 3 ng Understanding the Faith of Abraham. Pinag-aaralan po natin ang pananampalataya ni Abraham. Bakit ito ay napakahalagang pag-aralan? Kasi si Abraham po ang father of our faith. Siya ang ama ng ating pananampalataya. At kung ama natin si Abraham sa pananampalataya, may sinabi po ang salita ng Diyos patungkol sa kanya. Yung relationship natin sa kanya sa Galatians chapter 3 verse 13. Kaya nga ang tawag natin sa kanya, Father Abraham, ama ng ating pananampalataya. Kasi siya po yung nagpasimula ng pananampalataya na naging katuwiran sa kanya. At kung yung faith niya ay naging katuwiran sa kanya, credited sa kanyang Diyos na maging katuwiran yung kanyang pananampalataya, ibig sabihin, inaring ganap, inaring matuwid, inaring siya ay acceptable to God because of his faith. Kinonsider ng Panginoon that he was righteous, because of his faith sa ating Diyos, si Yahweh. So, kung ano yung pananampalataya ni Abraham, yun din ang pananampalataya ng mga anak ni Abraham. At lagi ko pong binabanggit, pinakita ng Diyos kay Abraham ang pangako ng Diyos na siya ay magkakaroon ng anak. At nagkaroon nga, after 25 years sa paghintay, nagkaroon siya ng anak. 100 years old na siya at si Sarah ay 90 years old. Ito yung maganda ito, yung power na rejuvenation from the Holy Spirit. Pinabata ang katawan ni Abraham at ni Sarah. In fact, si Abraham, wala kayong mabasa sa Bible na siya ay namatay na masasaktin, naging ukluban, nagkaroon scoliosis, nagkaroon ng Alzheimer's, sa kanyang katanda. Imagine 100 years old, nagkaanak pa siya. Yan ay sa kapangyarihan ng Panginoon. With God, all things are possible. Sabi nga ni Jesus, Mark chapter 9, verse 23, if you can believe, all things are possible to him who believes. Lahat daw ng bagay ay pwedeng mangyari, posible, sa oras na ikaw ay nanampalataya. Kaya kung kaya mo manampalataya sa Panginoong Jesus, do it. Act by faith. At all things can become possible para sa iyo, para sa akin, para sa atin lahat. Kaya sabi ni Jesus,
So, yung pananampalataya ni Abraham ay yan din po ang faith na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya malaga, maintindihan natin ang kalaliman ng pananampalataya ni Abraham. Kasi kapag ating pinractice ang pananampalataya na kagaya ng pananampalataya ni Abraham, we will also be blessed by God. No? Gaya ng blessing na binless ng Panginoon kay Abraham, yun din ang blessing na dadaloy sa atin because we have the same faith. No? Basahin natin ang Galatians chapter 3, verse 13. Sabi dito ng Panginoon, sabi ng Diyos, ng ating Panginoon, sa Galatians chapter 3, verse 13 and 14, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, in order that in Christ Jesus the blessings of Abraham would come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. No? Ang sabi dito, dahil po tayo ay sumama sa Panginoong Hesus, we believe in the Lord Jesus Christ, we believe Him, and we accepted Him to be our Lord God and Savior. Therefore, tayo po ay pinanganak sa kaharian ng Diyos. Through the Lord Jesus Christ, tayo po ay na-born again. Nagkaroon tayo ng connection sa Diyos. Now, the God who created the universe is our God, the Almighty One. At tayo ngayon naging anak ng Diyos. Through the Lord Jesus Christ. Now, through the Lord Jesus Christ, sa pamagitan ni Jesus, tayo po ay naikabit sa lahi ni Abraham through Jesus. Sabi nga sa Bible, tayo mga Gentiles na naging Christians, tayo ngayon ay sa pamilya ng Diyos. At sinasabi sa Romans 8:17, kung ano ang minana ni Jesus na siya ay nabuhay na maguli, ay ganun din ang mana na mamanahin natin. No? Tunay na si Jesus po ay pinamanahan ng Ama. At ang minana ni Jesus ay all the riches and wealth of God's kingdom. Ipinamana kay Jesus. Ang sabi ng mga INC, ang sabi ng Jehovah's Witnesses, ang sabi ng mga ibang mga cult religions, kita nyo, si Jesus hindi Diyos kasi siya ay pinamamanahan, binibigyan. Okay, yan ang wala silang revelation o kapahayagan patungkol dyan. Bakit si Jesus ay pinamanahan, Pinamanahan siya sa pagiging tao. Sabi ng iba, hindi siya Diyos, tao lang. Wala tayong pagtatalunan pag pinag-usapay tao si Jesus sapagkat ako may naniniwala, taong-tao si Jesus. But remember this, mga minamahal, si Jesus simula, siya ay Diyos at walang lumikha sa Kanya. Siya ang self-existent one, kasama ng Ama at ng Holy Spirit. The Father, the Word, si Jesus, siya ang salita ng Diyos, hindi pa Jesus ang pangalan niya, mula pa nung walang pasimula, the Father, the Word, and the Holy Spirit, magkakasama silang tatlo, at silang tatlo ang bumubuo ng iisang Diyos na pinapakilala sa atin ng Biblia. We have one God, and in that one God, there are three divine persons or personalities, at yan ang hindi maintindihan ng mga Jehovah's Witnesses at INC, Laging doon sila nakapokus sa pagiging tao ni Jesus. Wala tayong pagtatalo. Ako may naniniwala rin tao si Jesus Pero ang pag-uusapan natin, Jesus Christ is truly God. At napakaraming talata. Sabi ng iba, wala mismo si Jesus, hindi niya sinabi sa kanyang bibig na siya ay Diyos. Siya may sabi sa'yo. Pakitaan kita ng mga talata. Meron. Hindi nyo lang nakikita. Saka natin talakayin yan. Actually, sa loob na ilang years, natalakay natin paulit-ulit the deity of the Lord Jesus Christ. Ang dami nating katuruan patungkol diyan. Na piniprove ng Bible that Jesus Christ is God. One of the three persons of the Godhead. Kinukumpare ng Diyos kasi ang kanyang sarili, iisang Diyos, sa Diyos ng sanlibutan. Sapagkat originally, the gods and goddesses of the nations are thousands na mga gods and goddesses. And there are also thousands of religions. Pero isa lang ang pwedeng magligtas. The Lord Jesus Christ. Okay.
So, napakaraming Diyos ng mga iba't ibang mga bansa. Bago, alam nyo kung saan unang-una nagpakilala ang ating Diyos, si Yahweh? Sa Israel. Ano? And the rest of the nations are pagan nations. No? Pero, yun ang plano ng Diyos, yun ang problem lang sa mga Jews sa Israel. Akala nila sila lang ang maliligtas, sila lang ang tatanggap sa karyang Diyos. Hindi nila nakita ang plano ng Panginoon ay pang buong mundo. After Jesus resurrected from the dead and ascended to heaven, ang ministry scope ni Jesus ay pambuong mundo na. Nung siya ay buhay pa, exclusive yung ministry niya sa Israel. Pero nung siya ay umakyat na sa langit, nag-expand ang kanyang ministry pang buong mundo. Included na ang mga Gentile nations. No? Kaya, nung pasimula nga, nung tinawag ng Diyos si Abraham, pinakita, nabanggit ko na ito sa inyo, banggitin ko lang ulit, pinakita ng Diyos kay Abraham sa labas, ang mga star sa langit. Ano? One time pinakita, at sabi, ganyan karami magiging iyong anak. Then, pinakita yung mga buhangin sa dagat. Isang araw, ganyan karami ang magiging anak mo. No? Yung mga kaapu-apuhan, your generation. Ano yung mga anak ni Abraham ng mga sand or lupa? Yun yung mga anak ni Abraham sa sa flesh, no? Ng mga may DNA ni Abraham. Kasi kay Abraham galing ang Israel. Yes, sa kanya galing. Si Abraham, hindi siya Jew, pero sa kanya nanggaling ang bansang mga Jews, ang Israel. Okay, hindi natin pahabain dyan. Then, pinakita ng Panginoon mga star sa langit. Sino naman yung mga star sa langit, ang mga magiging anak ng Diyos? Yun po yung mga spiritual children ni Abraham. Tayo pong mga Kristiyano are spiritual children of Abraham. Paano nangyari yun? Nangyari yun nung tayo sumama kay Jesus, and through Jesus, napakabit tayo sa lahi ni Abraham. At may pangako ang Diyos kay Abraham na i-bless ng Diyos si Abraham at ang kanyang descendants, ang kanyang lahi. So pag sinabi ng Panginoon, totoo yun. Kaya makikita nyo, ang maliit lang bansa ng mga Jews, ang Israel, pero pinagpapala ngayon ng Panginoon. May kasaganaan sila. At sila ay sumisigunda sa makapangyarihang military force nila, na mga modern high-tech yung kanilang mga equipments at mga weapons ngayon, pumapangalwa sa Amerika. Yung military force nila, kalit-lit na bansa, sinikap ng mga Arab countries na kubkubin at sakupin, hindi mangyari. Kasi ang Diyos ang nagtatanggol sa kanila. The God of Israel is also the God of Christianity. Okay. Now, sabi dito, balikan natin itong Galatians 3 verse 13. Na sabi dito, kung paano si Jesus ay binilang na sumpa. Kasi yung mga pinapako sa krus nun mga binibilang na sumpa. Pero si Jesus walang kasalanan, pero itinuring na sumpa kasi pinako sa krus para dalhin ang ating mga kasalanan. No? Binilang siyang sumpa. Para dalhin at bayaran ng ating mga kasalanan through His precious blood. No? Yan lang, bakit si Jesus ay pinamanahan ng Ama? Pinamanahan nun siya ay nagkatawang tao. Pero pag pinag-usapan pagiging Diyos, hindi niya kailangan ang kayamanan o ang inheritance sapagkat siya ang creator of all the riches and wealth of God's kingdom, and He's the creator of His own kingdom. No? Yes, because He is God. He is the creator of the universe. Ang ating Panginoon Jesus. Kaya sabi ko nga sa mga INC, Jehovah's Witnesses, ang tanong ko lang ito, kung si Jesus ay tao lang at hindi Diyos, bakit may power siya sa paglikha? Ang sagot ng JW at saka INC, binigyan siya ng Ama ng kapangyarihan lumikha. Okay. Yan ang sabi nyo, haka-haka yan. Saan sa Bible sinabi na si Jesus binigyan ng power to create the universe into existence. Saan sa Bible sinabi na si Jesus ay tao na binigyan lang ng kapangyarihan para lumikha ng lahat ng bagay.
Ang tanong nga ay, meron bang tao na kayang lumikha? Wala. At sa Bible sinabi na meron taong binigyan ng kapangyarihan para siya maging creator of the universe. Walang ibang binabanggit ang Bible na lumikha sa lahat ng bagay. At maraming verses dyan, lalo sa Psalms, na ang ating Diyos ang lumikha lamang. Wala nang iba. Walang taong lumikha sa universe. Si Jesus part siya. Bahagi siya kasama siya ng Ama nung nilikha ang lahat ng bagay. Magkakasama sila, the Father, Jesus, and the Holy Spirit. These three created all things, everything into existence. Sila ang creator. The Father is Yahweh, Jesus is Yahweh, the Holy Spirit is Yahweh. These three, itong tatlong ito, this is our one God. Okay. Kaya nga, sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Makinig kayo, o bansang Israel, ang Panginoon, si Yahweh, ang siyang ating Elohim, ang ating Diyos. Ang Panginoon, si Yahweh, ay iisa. Okay. Sa original Hebrew, yung salitang one, the Lord is one, ay Echad. E-C-H-A-D, Echad. Echad means one in unity, united together, nagkakaisa, in unity. Yan po ang ibig sabihin ng Echad, no? Nagkakaisa, no? Hindi numerically one, kundi united together in unity, no? One in essence, nagkakaisa. So kung ito ay numerically one, ang sasabihin ay hindi po Echad, Yachid. Y-A-C-H-I-D. Yachid means numerically, literally, one. Ulitin natin. Hear Israel, the Lord our God, the Lord is Echad. United together. Not Yachid. Not numerically, literally, one. Hindi. Kundi nagkakaisa, sama-sama. That means we have one God with three divine personalities inside that one God. At ang tatlong personang yan ay nagkakaisang Diyos because they are one God. Si Jesus nagmula sa Ama, ang Holy Spirit ay Espiritu ng Ama, nagmula rin sa Ama. Ang Ama, I believe, personally believe, sa akin to, na ang Ama kailanman hindi bumaba sa lupa. Ang tagababa ay sinusugo niya ay si Jesus na galing sa Kanya at ang Holy Spirit na galing sa Kanya. Si Jesus is part of the Father, the Holy Spirit is part of the Father. The Father, Jesus, and the Holy Spirit, these three, sila ang bumubuo ng iisang Diyos. Ang Ama, hindi si Jesus hindi ang Holy Spirit, pero sila ang bumubuo ng iisang Diyos at kailanman hindi sila madidivide sapagkat iisa ang kanilang pinagmulan. They are self-existent. They are self-existent one. Sa simula, iisa sila. Iisa. No? Na ipinakilala ang iisang Diyos na mayroong tatlong persona o personality. Okay. So much for that sa teaching ng Trinity. Napasama lang dito sa atin. At sinabi ko yan kasi may nakakausap ako mga INC. Hindi nila maintindihan yung pagiging tao at pagiging Diyos ni Kristo. Ano? So balik na tayo sa ating paksa. Bonus lang po yan. Bonus. Ano? Galing na tayo para madali po tayo. So, sabi dito, na binilang na sumpa si Jesus para daw ang blessing ni Abraham, Galatians chapter 3, verse 13 and 14, ay dumaloy sa atin na mga naging anak ng Diyos at naging anak ni Abraham sa pananampalataya.
So kung anong blessing ng Diyos kay Abraham, yun din magiging blessings natin. And we can claim it by faith. Si Abraham, number one, listen, si Abraham, spiritually blessed by God. He was called the friend of God, covenant partner ng Diyos. Ganon din ang blessing sa atin. We are now friends of God and children of God. Abraham was blessed. Second, Abraham was blessed physically, no? Mentally, emotionally. Hindi siya nagkakasakit, hindi siya masaktin, hindi siya naging ugod-ugod, hindi siya nagkaroon scoliosis or Alzheimer's disease, kung ano man. Namatay siya sa hustong gulang, sa katandaan, husto sa gulang at masaya, tagumpay sa buhay, at pinarami ang kanyang mga inapo. Same with us. Same blessing ang dati sa atin. Kalusugan sa katawan, long life in this physical life, physical body. At mentally, hindi tayo magiging ulyani. Emotionally, hindi tayo para matandang maramdamin, madaling masaktan, no? Tayo po ay magiging malakas, malusog, at mentally alert, no? At we will also be blessed kagaya ni Abraham. He was blessed materially, financially, no? Same blessing na dadali sa atin. Expect a miracle. Ano mang kalagayan mo ngayon, hirap ka sa buhay, just serve the Lord. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Hanapin mo muna ang Panginoon, and He will bless you spiritually. At kapag He bless you spiritually, titiyakin ng Diyos na hindi ka mawawala kapag ka pinagpala ka financially and materially. Amen. All blessings comes from God. Okay. I believe in the teaching prosperity, teachings, ano, pero hindi ako naniniwala na dapat ay itaas natin ang prosperity. Ano, ang itaas natin ay ang ating Panginoon. Do not seek the blessing, seek the blesser. Do not seek prosperity. Seek the one who will give us prosperity, success, and victory. And His name is Jesus. Okay? So, now, balik tayo sa Romans chapter 4, verse 16. Ano? Konting repaso lang. Bubuuin natin from part 1, part 2, then part 3. Bilisan lang natin. Ano po? For this reason, verse 16, ito yung part 1 eh. By faith, in order that we may be in accordance with grace, so that the promise will be guaranteed to all the descendants of Abraham, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. Na ang pagpapala daw ng lahat ng mga anak ni Abraham, ay sino yung anak ni Abraham? Hindi lang yung of the law. Sino yung mga Jews? They are the children of Abraham, no? Sa DNA ni Abraham in the flesh. But we Christians, we are the children of Abraham in the spirit by faith. Okay? So, kaya ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ng Christianity, iisa. Kaya ang Diyos ng Israel, na anak ni Abraham, ang Diyos ng Christianity, iisa. And His name is Yahweh. Actually, YHWH, kung isulat niya sa mga manuscript, pero wala nakatanda kung ano ang 100% na right pronunciation diyan, no? Kaya minsan tinatawag na Jehovah, no? Jehovah, Yahuwah, meron pa Yahweh, Yahweh, no? Ano pa? Yehovah, no? Pero ang pinaka-popular niya, Yahweh. Ay sa Panginoon, acceptable lahat ng pronunciation. Ang mahalaga, you are connected with Yahweh. Through the Lord Jesus Christ. Okay, so sabi sa part 1, sa verse 16, kailangan sa pananampalataya, ano, ang gawin ni Abraham, para ito ay managana siya sa biyaya ng Diyos, by faith, no? By faith. Kaya si Abraham lumakad by faith. Ano ang faith ni Abraham? Ano? Ang faith ni Abraham ay yung base sa pangako ng Diyos, base sa salita ng Diyos.
Ganun din ang faith natin. Ang faith natin is only based on the promise of God, based on the Word of God. No? Merong isang uri ng pananampalataya na hindi base sa salita ng Diyos at ito ay pananampalataya na hindi hindi magpo-produce ng miracles, hindi makaka-produce ng answer sa prayer natin. Ito ang pananampalataya na hindi tutugunin ng Diyos. Ito yung pananampalataya na hindi makapagliligtas. Anong klaseng faith yun? Faith that is based on our 5 physical senses. Ano ibig sabihin? Kapag ang iyong paniniwala ay base sa to see is to believe, hindi yan ang biblical faith, hindi yan ang Abraham's faith, no? At yan ay kahawig ng tinatawag na Thomas kind of faith. Anong Thomas kind of faith? Faith na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ano? Na pagsabihan ni Jesus sa Abraham, at kinuwento natin last week na nung nagpakita, sabi ni Abraham, hindi siya maniniwalang buhay si Jesus unless na makita niya ang butas sa kamay, butas sa taglira, unless na mahipo niya at mahipo niya ang butas sa taglira. Hindi siya maniniwala. Kaya after 1 week, nagpakita uli si Jesus at pinakita ang butas sa kamay, sa taglira, pinahipo kay Tomas. Unang tinawag niya ang atensyon ni Tomas, Tomas halika. At sa gulat ni Tomas, sabi niya, My Lord and my God, ang sagot ni Jesus, kaya ikaw ay nanampalataya kasi nakita mo ako. Gayon man, mapalad yung mga hindi nakakita sa akin, pero nanampalataya. Abay, sino yung mas mapalad kay Tomas? Di tayo, hindi natin inabutan si Jesus, hindi natin nakikita siya, pero still nanampalataya tayo. Anong base ng ating pananampalataya? Ang salita ng Panginoon. Only the Word of God. Yan ang basihan ng ating pananampalataya. Yan ang faith ni Abraham, no? Na kagaya ng faith nating mga Kristiyano. Yung Thomas kind of faith is based on what he can see, what he can hear, what he can feel, based sa information na makukuha ng 5 physical senses. At yan ang pananampalataya na pinakamababang uri ng pananampalataya. Okay? Sa ang isang katawagan dyan, the natural human faith. Lahat ng tao sa mundo, merong ganyang faith. Base sa informasyon na nakuha niya sa paningin, sa nakita, sa nahipo, base sa experiment, base sa ang napoproduce lang niya, mga invention, modern invention, yan na-produce ng natural human faith based sa experiment, based sa 5 physical senses. Pero hindi yan nagpo-produce ng salvation, hindi yan release ng pagpapala o ng answered prayer, hindi. No? Wala yung kinalalaman sa spiritual. Pang-earthly lang yan, pang-survival, yung human kind of faith, yung to see is to believe. That is the Thomas kind of faith. No? Na hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, yung faith sa kanyang pangako, faith sa kanyang salita. At yun ang pinanghawakan ni Abraham. Nung pinapunta siya sa isang lupain na hindi niya alam ang ginawa ni Abraham, sumunod kaagad siya, immediately sumunod siya sa Panginoon. At pinakahuling testing kay Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak na si Isaac, your only begotten son, Isaac. Hindi na kinwestiyon ni Abraham, Lord, sabi mo, pararamihin mo ang aking generation, tapos papapatay mo sa akin yung offer ko, ika-isa-isa kong anak. Hindi siya nag-reason out sa Panginoon, hindi siya nangatwiran, hindi siya nag-complain, hindi siya nalungkot, hindi niya kinwestiyon Diyos, hindi niya pinagdudahan ng Diyos, kundi mabilis na sinunod niya ang Panginoon. At sabi niya doon sa kabataang servant ni Abraham, no, na talubata yun, hindi ko alam kung ilang age to. Sabi ni Abraham, aakyat kami sa bundok para maghandog sa Panginoon. Kasama ko si Isaac na aking anak. No, si Isaac at that time ay ayon sa mga Bible scholars, nasa 21 years old na siya. Ano? At pina-request ng Diyos i-offer sa kanya. Ano? Pero testing lang. No? At sabi ni Abraham sa kanyang servant, diyan ka muna sa ibaba. At kami akit ng anak ko sa bundok and we will come back. Kami babalik. Imagine si Abraham,
Alam ni Abraham, pinapa-offer si Isaac sa Diyos, pero may pananampalataya si Abraham na bubuhayin ng Diyos si Isaac, no? At hindi pababayaan ng Diyos na mamatay si Isaac as an offering. Kasi ang pinapa-offer ng Diyos dati mga animal, sacrifice, pinapatay, no? At inahandog sa Diyos. But this time ay ang anak niya pinapa-offer. At si Isaac hindi siya pumiglas. Hindi siya nagwala. Ano ba tayo? Ulyani kang nababit mo ako i-offer o sasaksakin. Hindi. May pananampalataya din si Isaac. Nagtitiwala siya sa kanyang tatay na totoo yung Diyos ng tatay niya, si Yahweh. At si Abraham immediately sumunod kagad sa Panginoon. Hindi niya alam kung ano mangyayari, but he trusts God. He's trusting God, Yahweh. At inoffer na kagad sa Panginoon. Ang nangyari, nagpadala ang Diyos ng anghel at sabi, sandali lang, Abraham. Umasa ka sa testing lang. Eto, nag-provide ng Diyos ng talagang iyong kakatayin na hayop. Hindi yan. Sinubukan ka lang ng Diyos kung hanggang saan ang iyong panampalataya. Okay, itong i-offer mo. At pamula nun, tinawag ni Abraham, the Lord will provide. Jehovah Jireh. Okay. Now, ang nangyari, anong faith ni Abraham? Pumunta sa isang lupain, hindi niya nakikita, sumunod sa Diyos. May pagsunod. Anong faith ni Abraham? Sumunod ulit sa Diyos. Inoffer si Isaac. May paniniwala siya na babalik siya, kasama niya, buhay si Isaac. That is the faith of Abraham. Hindi pa nangyayari, hindi pa namamatay, naniniwala na siyang bubuhayin ng Diyos. That is the faith of Abraham. Ang faith ni Abraham, sa part 2, tinulakay natin na nakuha niya ito sa Diyos eh. Yung faith ni Abraham na base sa pangako ng Diyos, base sa sinabi ng Diyos, ay pananampalataya na galing sa Diyos. Na ang pananampalataya yan ay sinabi sa verse 17 na the faith of God is the faith that calls into being things that do not exist. Ang pananampalataya ng Diyos, tumatawag. Pag gusto niyang mag-create ng anumang bagay, tinatawag niya, let there be world, and there was world. Let there be light, and there was light. Tinatawag niya. Mahilig tumawag ang Diyos. That is the faith of God. Nire-release niya ang power of His faith by calling those things that does not exist as though they were. Hindi pa nag-exist, kinoconsider ng Diyos na nag-exist na. Wala pa. And that is the same faith that Abraham has. Merong faith si Abraham na kagaya ng pananampalataya na ginamit ng Diyos kapag siya'y lumilikha. Kaya the faith of Abraham is a creative force. Nakaka-create ito. So, kaya nangyari, ang sabi dito, na ang pananampalataya ng Diyos ay, sa verse 17, in the presence of Him, in the presence of God, whom He believed, nanampalataya si Abraham sa harapan ng Diyos, na kanya sinasampalatayan. That is God. Yung Diyos sa kanya sinasampalatayan, si Yahweh, na nagbibigay ng buhay, who gives life, nagbibigay buhay sa mga patay, at tumatawag ng mga bagay na hindi nangyayari na waring nangyari na. O waring nangyari na. Calls into being things that do not exist. Sa NASB, pero sa NIV ito, calls into being things that were not. Parehas din. Sa King James kasi, at sa New King James Version, God who called those things which are not as though they were. Ang Diyos na tumatawag sa mga bagay na wala, na parang nandyan na, o parang nalikha na. Kinoconsider yung mga bagay na wala pa, na waring nag-e-exist na. And that is the faith of God. And that is also the faith of Abraham. Hindi pa nangyayari, kinoconsider na tapos na, nangyari na. Kaya sabi ni Abraham, we will come back. Me and my son, we will come back. Babalik kami. At totoo nga, nangyari nga. So, yan ang pananampalataya na tinuturo sa atin ng Panginoon. At alam niyo, sabi ni Jesus, sa Mark 11:23 and 24,
after na kinurse niya ang fig tree, paano niya kinurse ang fig tree? At nagtanong din ang mga alagad, Lord, yung kinurse mong fig tree, no? Pagbalik natin, tuyo na. Paano mo nagawa yun? Sabi ng Panginoon, have faith in God. Have faith in God. Pero alam niyo, mga Bible scholars, lalo mga experts sa Greek, o mga Greek scholars, sinasabi nila, ang literal translation ng have faith in God is not have faith in God, kundi have the faith of God or have the God kind of faith. Have the faith of God. Meaning, ang parampalatayan natin, ang may-ari niyan ang Diyos, binigyan lang tayo. We receive His faith after hearing, believing, and receiving the Word of God. Romans 10:17. Faith comes by hearing, hearing by the Word of God. No? Kaya sabi ni Jesus, ganito yan. Kaya natuyo yan, ganito. Mark 11:23. Ang sino man magsalita, example, sa bundok na ito, mahulog ka sa dagat. Ang sino mang magsalita. Ang sino magsalita, no? Sa bundok na ito, mahulog ka sa dagat at hindi nag-alinlangan sa kanyang puso tungkol sa kanyang sinabi, sa kanyang sinalta, ay tunay na tatanggapin niya ang kanyang sinabi. 3 times binanggit ang saying. 1 time binanggit ang to believe and not doubt in your heart. See, bihira nagtuturo ngayon na faith is declaring words. Laging ngayon, ang teaching ay faith, just believe with your heart. That is faith. Hindi tinuturo ng maraming Bible teachers ang faith is declaring word. Faith is declaring the promises of God. Faith is declaring God's will. Okay? Yan ang parampalatayan Diyos at same faith na meron si Abraham. At yung faith ni Abraham, faith din natin. At yung faith natin, siyang bigay ng Diyos na siyang pananampalataya ng Diyos. No? Mahirap ba intindihin nyo? Ang dali lang naman intindihin eh. Kaya Mark 11:22, have the faith of God. Sabi ng mga Greek scholars, no? Not faith in God. Eh bakit na ang pagkakasali faith in God? Kasi mga translators, Bible translators ng araw, hindi nila masukat akalain na gano'n yung minsan kasi mga translators ay medyo biased din sa kanilang theology. Ano? Kaya from time to time, tinitingnan natin ang original na salin. Pag New Testament, punta tayo sa dictionary ng Greek. Pagka Old Testament, punta tayo sa dictionary ng Hebrew. Okay? Now, tuloy tayo. Yun ang pananampalataya ni Abraham. Kaya sabi ni Jesus, sinabi niya na ang pananampalataya na may power, may creative force ay pananampalataya na hindi ka mag-aalinlangan sa iyong puso na yung sinabi mo ay mangyayari. No? Kung ano yung sinabi mo, declare what you believe, declare the promise of God, declare the will of God, then believe it with your heart. And do not doubt your words. Do not doubt the promises of God. Believe with your heart. At sabi ni Jesus, kung hindi ka mag-aalinlangan sa iyong puso, tatanggapin mo yung sinabi mo. See? Sinabi ni Job, saan ba yun? Sinabi ni Job po yan sa teka ha. Sa Job, you shall, ito, Job 22 verse, Job chapter 22 verse 28. Na sabi, thou shalt also decree or declare a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. Yun sa King James. Sa modern translation, you will declare a thing, and it shall come to pass, or it will be established. No? No? Ibig sabihin, magdi-declare ka ng salita at ito'y mangyayari.
At sabi, and the light shall shine on your ways. At ang liwanag ay magliliwanag sa dadaanan mo. Meaning, kapag lagi mong pinapractice na you're declaring the promises of God, the Word of God, no? Darating ang panahon na magliliwanag ka, kahit saan ka pumunta, kahit saan ka dalhin ng Diyos, magliliwanag ang daraanan mo. Meaning, God will give you wisdom, knowledge, understanding. He will enlighten your life. He will enlighten your ways. He will give you wisdom, knowledge, and understanding. Kaya, it is important to declare the Word of God, the promise of God. Okay. Now, balik po tayo doon sa ating pinag-aaralan. At wala na tayong oras. Okay. Part 3. Part 3. Ngayon pala sumad sa part 3. Verse 18. In hope against hope, we believe. In hope against hope, he believed. Abraham believed. So that he might become the father of many nations according to that which had been spoken, so shall your descendants be. Anong ibig sabihin ng in hope against hope? No? Anong ibig sabihin no? Ang ibig sabihin noon, ito tagal ko inisip, in hope against hope. Ganun daw si Abraham. Sa pag-asa, ay naging against siya sa pag-asa. Ano ibig sabihin no? Pero merong napakaliwanag na translation. Alam nyo, mapalad yung generation natin ngayon. Bakit? Tayong generations na napakaraming Bible translations na hinango from original manuscripts from Hebrew and Greek. At ang mga ilang napakagagandang Bible English, modern English Bible translations ay ang NIV, NASB, New King James Version, of course, King James, kaya lang, obsolete na yung mga English words sa King James, no? At Revised Standard, New Revised Standard Version, at ano pa, World English Bible Web, no? At yung Lex, no? Lex Bible, mga magandang translations yan, Lev Bible, ESB, translation, at yung medyo sa gitna ng word for word at word for word is literal translation, at yung isa naman ay paraphrase. Ano po? Paraphrase. Itong NLT, maganda po itong Bible letter. No? Ang paraphrase kasi yung dinadagdagan ng mga words, ano? Ang naging goal ng NLT ay ano ba yung translation araw? Living Bible, yung lumang English translation, the Living Bible. Yun po ang isa sa mga naunang paraphrase, ano? Ngayon, merong modern na paraphrase, yung The Message paraphrase. Pero ayokong gumamit ng paraphrase eh. Ano? Itong mga New NASB, New King James, ESB, no? Mga word for word yan, mga literal translations yan. No? Ito namang NLT, no? At saka NIV, yan yung medyo lumalabas ng konti sa word for word, at kinukuha yung tos ng verse. Kaya kung tawagin tos for tos. Kaya ako, ginagamit ko, ayoko ng paraphrase, ginagamit ko word for word. Then after kong tingnan sa word for word, titingnan ko sa tos for tos. Kagaya nitong pinag-aaralan natin, tinignan ko muna sa word for word. Medyo mabigat pa rin, no? Medyo mahirap intindihan. Tinignan ko ngayon sa NLT, magaang na. So sabi sa NASB, word for word translation, in hope against hope, Abraham believed. No? Sa NLT, maganda rin. No? Even when there was no reason for hope,
Abraham kept hoping, yung palang ibig sabihin, believing that he would become the father of many nations. So, kinuha niya yung toth. No? Naintindihan natin. Kaya mapalad yung generation natin. Huwag kayong maniniwala doon sa kumakalat na issue na ang NIV ay satanic, NASB at lahat ng modern English Bible ay satanic. Hindi po totoo yun. Sinasabi nila na almost 600 na verses na tinanggal. Wala pong tinatanggal. Ano? Kasi sila ay mga King James Version only. Ano yan? KJV, King James Version na movement yan na naging fanatic sa King James. At sabi nila, hindi dapat baguhin ang King James at sapagkat King James lang ang anointed Bible in the world. Wala nang iba. And the rest, lahat satanic. Hindi niya naintindihan ang history na kung paano na-translate ang mga manuscript. Hindi niya naintindihan kaya gano'n. Huwag kayo maniwala doon. Actually, ang King James ay ang basihan, 6 to 7 manuscripts lang. Whereas ang modern Bible translation, nasa 26,000 manuscripts. At binasihan lahat yan, kakaiba ang King James. Ang King James pala, lumabas, may dagdag. Ang modern translation, pare-pareho sila. Mas oldest manuscripts. At pare-pareho sila na sinasabi. Ang kakaiba yung King James. May dagdag yung King James. Walang inalis. Ano yung dagdag? Mga marginal notes ng mga kumopya ng kumopya. Dati kasi kumokopya yan, mga scribes lang nung nagkagulo na, sinusunog na ang Bible, naku, kanya-kanya ng kopyahan. Kaya mga translations, mga manuscripts na gutay-gutay na nakuha na, nahukay, minsan hindi accurate, na may mga errors minsan, Kaya nga, pinagko-compare yan, yung mga madaming manuscripts at mapal tayo, ang daming nakuha mga oldest manuscripts na kinumpare para maging accurate yung mga modern Bible translation. Okay, so much for that. So, yung dagdag sa King James, marginal notes, yung gaya nito, ano ba yung hope against hope? Alam ko na, eto pala yun, maisulat nga sa tabi nung madagdagan maisulat. Yung taga-kopya ng Greek ni Desiderius Erasmus, yun ang pinagbatayan ng New Testament ng King James. Nakopya pati yung marginal notes. Personal notes nung mga kumopya. Okay, so much for that. Napasingit lang po yan. Ngayon, so, ang pananampalataya ni Abraham pala ay ganito. Wala nang hope, walang pag-asa. Wala na talaga, zero. Pero alam nyo, kahit walang pag-asa, umasa naman siya sa Diyos. Kung sa natural hope ng tao, wala na, zero. Pero ang ginawa niya, pumihit siya sa Diyos at sa Diyos siya umasa. Bakit siya merong hope sa kanyang Diyos? Sapagkat nagtitiwala siya sa kanyang Diyos at nananampalataya siya na totoo yung sinabi, yung pangako'y totoo. Kaya ang kanyang hope ay nasa Diyos, hindi na sa kanyang pagkatao, sa sarili niya o sa kanino man tao. Listen mga kapatid, kung tayo talaga ay gagamitin natin ang pananampalataya ni Abraham na meron tayo, huwag kayong maging man-pleaser, huwag kayong umasa sa pangako ng tao. Umasa kayo sa pangako ng Diyos. Pag may nangako sa, tandaan mo, basta ako ganito, gagawa ko inyong church, at ganito, pastor, talagang makapagbenta lang ako ng baboy, ibibigay ko ang tithes, nabenta, hindi maibigay yung tithes, Merong istoryang ganun, maraming babuyan, Pinag-pray niya, Lord, mabenta lahat ng mga baboy ko, nabenta lahat. Ang laki ng napagbentahan. Hirap na hirap ibigay yung tithes kasi ang tithes, habang lumalaki, ang hirap ibigay. Kung kumita ka ng 100 pesos, magkano ang tithes doon? 10 pesos. Kumita ka ng 1,000, magkano ang tithes? 100. Kumita ka ng 10,000, magkano ang tithes?
edi 1,000. Kumita ka ng 1 million. Magkano ang tithes doon? Abay, 100, ang tama, 100,000. Yung kumita ka ng 1,000, 10 piso lang. 100 lang ang tithes. Kumita ka ng 1,000,000, parang ang hirap bunutin yung 100,000. Talaga ba totoo? Hindi naman yata totoo ang tithing. Pang mga Jew lang yan, pang Old Testament, hanggang nakisali na siya doon sa mga nagsasabing, wala nang tithes ngayon, pang mga kautusan lang yan sa mga Jew. Sino may sabi sa iyo? Okay, hindi tayo nabubuhay sa kautusan. Kagaya sa church namin, we're giving our tithes not according to Aaron's priesthood, not according to the law, but according to the priesthood of Melchizedek. At si Tatay Abraham nag-tithes kay Melchizedek. Who was Melchizedek? I believe, controversial lang, sa akin sarili lang, Melchizedek was Jesus. And Abraham gave his tithes to Melchizedek. Si Jesus yun, I will give my tithes to my Lord Jesus Christ. Not according to the law, but according to the dictates of my heart. Pagbabasihan na, gaano iniibig ang Panginoong Jesus. Pag pinagbatayan ni according to your heart, pag-ibig ang pagbabatayan dyan. Kaya yung mga kuripot, sinasabi, walang tithes, ayun pala, para lang huwag mabawasan ang kanyang pera. Hindi ka napahiya sa Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang Diyos ang ibinigay niya, yung the best. Tapos ikaw, kuripot. Okay, so, yan ang ginawa ni Abraham, si Abraham tither. So, ang mga anak ni Abraham tither din. So, umasa siya sa Panginoon, at nananampalataya siya na ibibless talaga ang Panginoon yung descendants niya. So, verse 19, without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead. Sa ibang translation, without becoming weak in faith, he considered his body now dead. Ano ibig sabihin? Hindi siya nanghina sa pananampalataya. So, kapag ginaya natin pananampalataya ni Abraham, hindi tayo dapat manghihina sa pananampalataya. Kahit wala ng pag-asa, manampalataya pa rin. Kay Kristo, merong pag-asa lagi. Sabi dito, pinagpalagay ni Abraham, he contemplated, nakita, na-focus ni Abraham ang kanyang mata, ng kanyang paningin sa kanyang katawan, talaga, walang duda, patay na ang katawan ni Abraham. He accepted the fact that his body is already dead. Patay na, hindi na magkakaanak. Meaning, hindi na magkakaanak. Kinonsider ni Abraham, hindi na tinanggi yung facts of life. Wala na, matanda na ako. Hindi na ako magkakaanak. Patay na ang katawan ko. Pang mga kabataan lang yung panganganak. Pero gayon pa man, ang pinanghawakan niya, ang pangako ng Diyos, hindi yung kahinaan ng kanyang katawan. See? Hindi niya na, totoo, matanda na ako, pero hindi dyan ako titingin. Sa aking Diyos ako titingin, sa nangako sa akin na ako'y magkakaanak. Yan ang pananampalataya ni Abraham. Totoo, inamin niya, matanda na siya. He considers his body now dead. Pero, hindi siya doon umasa. Umasa at nagtiwala sa kanyang Diyos. Ito leso, huwag kang magtitiwala sa sarili mo. Magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang titingin sa kahinaan ng iyong katawan. Kung ikay may sakit, tumingin ka kay Kristo. Look unto Jesus, our healer. Huwag kang tumingin sa sakit ng iyong katawan. Facts yung sakit na yan. Sinabi ng medical science, you only have 3 months to live. Facts yan. Pero kapag ikay tumingin kay Jesus, nasa Kanya ang pag-asa mo at ang iyong pananampalataya ay nasa Kanya, listen, nagtitiwala ka doon sa mas mataas sa facts of life.
Medical science said, you only have 3 months to live. That's a fact. Pero ang sabi ng truth, Jesus is the truth. I am your healer. I took all your sicknesses and carried all your diseases, and by my wounds, you are healed. Huwag kang tumingin sa katawan mo. Kahit walang pag-asang gumaling, tumingin ka kay Jesus. Si Abraham, kahit wala ng pag-asa magkaanak, patay ng katawan niya, tumingin siya kay Yahweh. Tumingin tayo sa Panginoon. That's the faith of Abraham. Hindi tumitingin sa sitwasyon, hindi na didistract sa sitwasyon, hindi na didistract ng mga sakit at kahinaan sa katawan. Siya ay tumitingin sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. That's the faith of Abraham. At ang sabi dito, verse 20, yet with respect, Abraham never wavered in believing God's promises. Ang faith ni Abraham hindi nag-aalinlangan. Hindi nag-waver. Alam niyo yung wavering faith? Kung ano yun? Sabi sa aklat ng James, yung parang dinadala ng alon, kabi-kabila. Ibig sabihin, ngayon nananampalataya ako. God is my healer. Bukas, baka naman hindi ako pinagaling ng Panginoon, hindi ako pagagaling. Ngayon, naniniwala ulit ng ikatlong araw. Then, after 1 week, nagdududa na naman. Then, biglang maniniwala, wavering faith. Yang ganyan, hindi tatanggap ng answer sa Panginoon. Mamamatay ka sa iyong wavering faith. No? Pero, the faith of Abraham never wavered in believing God's promises. Patuloy siyang nanampalataya. So this is another thing. The faith of Abraham never waver. No? Hindi nag-aalinlangan. Ano pa? In fact, sabi dito, his faith grew stronger. At habang siya'y lalong tumatanda, lalong lumalaki ang kanyang pananampalataya sa Diyos na nangako sa kanya. Nang ibig sabihin, no? Tayo, pag in-apply natin sa ngayon, alam nyo, magagawa lang naman ni Satanas, magpapadala yan ng mga nakaka-distract sa sitwasyon. Yung hahamunin ng mga sitwasyon na padadala ni Satanas, ang pangako ng Diyos, na para bagang malabo mangyari ang pangako ng Diyos dahil base sa sitwasyon, base sa surrounding circumstances at situations of your life, in your life, ay mukhang malabo na mangyari. Pero kung titingnan mo at focus ka kay Jesus at sasampalatayanan mo ang kanyang pangako sa kanyang salita, diyan ka magfo-focus, hindi sa sitwasyon, mangyayari ang ayon sa iyong sinasampalatayanan according to the promises of God. Yes. Kaya kung may pangako ang Diyos na hindi nangyari, hindi ang Diyos ang may problema. Yung iyong pagtitiwala. Maybe nagkaroon ka ng wavering faith and unbelief. Sabi dito, yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith. Listen mga kapatid, ang hadlang sa pananampalataya natin sa Diyos, huwag niyo kalilimutan, yung pag-aalinlangan, no? Unbelief at yung waver, yung parang inaalon ang iyong paniniwala, no? Paduda-duda, wavering faith at saka unbelief will hinder our prayer. No? At sabi, he grew strong in faith. Bagkus lalong lumalabo, tumatagal, lalo namang nagiging malakas ang pananampalataya ni Abraham. Finally, nung tumanda na siya, 100 years old, na-develop talaga 100% yung faith niya. Mula sa maliit, alam nyo, hindi biglang malaki ang faith ni Abraham. Mula sa maliit, na-develop. Paano na-develop ang faith ni Abraham? By obeying God. The more we obey God, the more our faith will become strong and will be developed into maturity, no? Ang ating pananampalataya. Kaya ano nakapagpapalaki sa ating pananampalataya? Yung aksyon natin, yung pagsunod natin sa Panginoon, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya ano yung kaugnayan or link
ng faith sa obedience. Magkasama po yan. Because faith is obedience and obedience is faith. The faith of Abraham obeyed God. Our faith as a Christian, faith din ni Abraham, naman natin sa kanya through Jesus, is faith that obeys God. Amen. Kaya kung hindi tayo sumusunod sa Diyos, hindi yung pananampalataya ni Abraham. Dahil pananampalataya ni Abraham always obey God. See? At verse 21, and being fully assured that what God had promised, he was able also to perform. Sa NLT, he was fully convinced. Sa ibang translation, Abraham was fully persuaded. Dito sa NASB, fully assured. Tiyak na tiyak. Sa NLT, he was fully convinced. Yan ang pinakamadaling maintindihan. Talaga si Abraham was fully convinced na ang pangako ng Diyos ay hindi maaring hindi mangyayari. Talagang siya ay, he was consumed by the promise of God and completely, totally, fully convinced na kung ano yung pangako ng Diyos ay 100% na mangyayari. At dahil siya ay nanampalataya, fully convinced, nangyari yung pangako ng Diyos. At dahil sa kanyang paghakbang at paglakad sa pananampalataya, itinuring siya ng Diyos na matuwid na lingkod ng Diyos. Therefore, it was also credited to Abraham as righteousness. Okay? So, this is the faith of Abraham, mga kapatid. Repasuhin niya, masterin niya, paulit-ulit yung pakinggan yan, and share it to your friends, share it to your pastor. Kung hindi nagtuturo ng ganitong teaching, i-share nyo. And lahat, wala pong bida dito. Ang Panginoong Hesus ang bida. Ginagamit lang lahat tayo ng Panginoon to share the Word of God. Amen. Kaya kung kayo hindi pa ginagamit ng Panginoon sa pangangaral sa salita ng Diyos, mangangaral kayo by sharing this video to others. Okay? Paggamit tayo sa Panginoon, pare-parehos lang tayo ng reward sa Panginoon. Okay, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat na binigyan mo kami ng pananampalataya na galing sa iyo, and that faith is the faith of Abraham. Faith ni Abraham ay tumatawag sa mga bagay na wala pa, na waring nandyan na. Kaya ang Abraham niya, ang pangalan Abram, pinalitan mo ng Abraham. Abram means exalted father. And Abraham, pinalitan mo Abraham means the father of many nations. At kinatatawag sa kanya na father of many nations, ay naganap, nangyari, nagkatotoo. He became the father of many nations. His name was Abraham. At ganun din, Panginoon, hindi kami magdududa sa pangako mo, sapagkat ang aming pananampalataya, the faith of Abraham that dwells in our hearts, ay faith na that will never waver. Faith that will always trust God. We will trust your promises. We will act by faith. We will obey your words, Panginoon. Maraming po salamat. We have the faith of Abraham. Panginoon, pagpalain mo bawat isa na kasama namin sa live stream ito at yung mga hindi namin nakasama na manunood nitong video namin sa ibang lugar, sa ibang bansa, na ibang oras. Lord, i-bless mo. The more habang nagtatagal, the anointing of this teaching will increase, Panginoon, and will touch people, Panginoon, to be healed, to prosper, to succeed, to become victorious in their lives. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong blessing sa amin sa gabi ito. And all glory and honor belongs to our Lord God, Savior, Jesus Christ. And may the grace of Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless. Amen.